Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Nang matanda na si Solomon, nahikayat siya ng kanyang mga asawang taga-ibang bansa na sumumba sa kanilang mga diyos-diyusan. Hindi siya nanatiling tapat sa Panginoon. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David na kanyang ama. Sumamba siya kay Astarte, ang diyosa ng mga Sidonyo, at kay Nicom, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosan ng mga Amonita. Ginawa nga ni Solomon ang ipinagbabawal ng Panginoon, at hindi niya sinundan ang halimbawa ng kanyang amang si David, na naglingkod ng buong katapatan sa Panginoon. Sa burol na nasa silangan ng Jerusalem, ay nagtayo siya ng mga sambahan para kay Simos, ang karumaldumal na diyos-diyosa ng Moab, at para kay Molok, ang kasuklam-suklam na diyos-diyosa ng mga Amonita. Ipinagpagawa niya ng kanya-kanyang mga dambana ang mga diyos-diyosa ng lahat niyang mga asawang dayuhan, at ang mga ito'y nagsuob doon ng kamangyan at naghain ng mga handog. Nagalit ang Panginoon kay Solomon dahil sa ginawa niyang ito. 2 beses na napakita sa kanya ang Panginoon at pinagbawalan siyang maglingkod sa mga diyos-diyosan. Ngunit hindi niya pinansin ng Panginoon. Kaya nga't sinabi nito sa kanya, "Dahil sa hindi mo pagalang sa aking tipan, at hindi mo pagsunod sa aking mga tagubilin, aalisin ko sa iyo ang kaharian at ibibigay ko sa isang alipin mo. Ngunit alang-alang kay David na iyong ama, hindi ko gagawin ito sa panahon mo, kundi sa panahon ng iyong anak.
Isang lipi lamang ang ititira ko sa kanya, alang-alang kay David na aking lingkod. Alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa bawat saknong ng salmo, Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Ulitin po natin. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Dapat na magalak ang sinuman tao na makatarungan. Nagawang matuwid ang siyang adhika sa buo niyang buhay. Tulungan mo ako kapag ang bayan mo'y iyong nagunita. Sa pagliligtas mo, isama mo sana ang lingkod mong Aba. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos, bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Pati anak nilang babae, lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan, mga batang ito ay dinalang handog. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang, siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Sa kababaan ng loob, dinggin ang salita ng Diyos upang kayo ay matubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtungo si Jesus sa lupain ng Tiro at tumuloy sa isang bahay doon. Ayaw sana niyang malaman ninuman na naroon siya. Subalit, hindi gayon ang nangyari. Ang pagdating niya'y nabalitaan ng isang inang may maliit na anak na babaeng inaalihan ng masamang espiritu. Pumunta siya agad kay Jesus at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y hentil, tubo sa Sirofenica. Ipinamanhik niya kay Jesus na palayasin ang demonyo na nasa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang busugin muna ang mga anak. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta amang nasa ilalim ng hapag ay naninimot ng mga mumong nalalaglag ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maari ka nang umuwi. Iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Umuwi ang babae at narat na niya sa higaan ang bata. Iniwan na nga ng demonyo.
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes ng ikalimang linggo sa karaniwang panahon. Handa na ba kayo para bukas? Hindi niyo alam ano meron bukas. Para kayong mga walang love life. Advance Happy Valentine sa ating lahat. At sana ay talagang pag-ibig ang mamayani sa atin. At pag-ibig ay huwag mawala sa ating mga puso nang sa ganon tayo po ay makatulong sa ating pong kapwa, lalo tigit ang mga nangangailangan makadama ng pag-ibig. Kaya nga ngayon, sa umagang ito, isang babae na may anak, siya ay hindi isang Hudyo, ibang lahi. Sa ating pong mga nauunang mga pahayag, si Jesus ay isinugo para sa mga nawawalang tupa ng Israel. Pero dito, talaga makikita natin na sa pag-ibig, wala tayong pinipiling lahi, kulay, o anumang kasarian. Kaya lang, minsan nami-misinterpret o yung misconception ng pag sinabing walang kulay, walang lahi, walang kasarian, medyo nawawala tayo dyan sa kahulugan na yan. Pero dito, pinapaalala sa atin, sa paglapit nitong isang Syrophoenician, isang Serophinica, ito yung kanyang lahi na nakikiusap kay Jesus. Dahil ang paghihirap din, wala rin naman itong pinipili. Ang pagsapi ng demonyo, wala rin itong pinipili. Hindi lang Hudyo, hindi lang Israelita, kahit anong lahi ay sinasapian ng masamang espiritu para magpahirap sa mga tao. Pag sinabing tao, lahat na yan. Kung taga saan ka man, ikaw isang tao, puntirya ka ng demonyo na pahirapan. Pero dito nga po, dahil sa pagmamakaawa at lalo tigit yung pagpapakumbaba nitong babaeng ito. Sa umpisa, kala natin tinatanggihan siya ni Jesus. Aayawan siya ni Jesus. Pero doon pala ay tinitingnan lang ni Jesus kung gaano kalalim ang kanyang pananalig o pananampalataya. At ang pananampalatayang ito ang nagdala sa kanya sa pagpapakumbaba. Hindi tayo lumalapit sa Diyos para mag-demand. Lumalapit tayo sa Kanya para magpakumbaba. Yung nakikiusap ka. Hindi yung, di ba, minsan meron tayong self-entitlement na tinatawag, dahil ako ay laging nagsisimba, dapat pakinggan mo ako, Panginoon, dapat ipagkaloob mo sa akin ang aking kahilingan. Hindi ganon, ang tinuturo sa atin ngayon. Yung matuto tayong, be persistent, pero with humility. Tuloy mo lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Huwag kang tumigil, lalo pa, dahil sa pag-ibig ng inang ito sa kanyang anak, na hindi niya talaga matiis na makitang pinahihirapan siya ng masamang espiritu. Kaya nga buong lakas loob niya na rin. Sinuong niya yung dami ng tao, kahit anong pang sabihin ng iba, i-discriminate man siya. Okay lang sa kanya yon. Para sa kanyang anak, gagawin niya ito. At hindi siya nabigo, dahil hindi naman siya pinagkaitan ni Jesus. Kaya ganoon na lang, kung titignan sabi, okay, umuwi ka na. Magaling na ang iyong anak. Ganun lang kasimple. Basta't makita ni Jesus yung ating kapakumbabaan na may pananalig. Importante kasi po, yung pananalig natin, yung naniniwala tayo at tinatanggap natin si Jesus. Kahit hindi Katoliko, tandaan niyo po, kahit hindi Katoliko, kayang-kayang
ipagkaloob ni Jesus ang kanyang kahilingan kung siya ay mapapakumbaba at mananalig. So hindi natin pwedeng sabihin na, ay dapat kami lang ang maliligtas, kami lang ang ililigtas ni Jesus. Dahil lahat ay kanyang tutulungan. Lahat ng tao, anuman ang lahi, anuman ang kulay, anuman ang kasarian, basta't manalig ka kay Jesus, magpakumbaba ka, hindi ka mabibigo. Amen? Binuwag ni Jesucristo ang pader na naghihiwalay sa mga Hudyo at Hentil bilang isang sambayanan ng iisa, bago at walang hanggang tipan, manalig tayo sa amang nagbubuklod sa atin. Ang ating itutugon, Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging daluyan ng awa, kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Bilang komunidad ng mananampalataya, naway hindi tayo magkahati-hati dahil lamang sa mga simple o walang kwentang dahilan ng away at hindi pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga inang nagiging balisa at nag-aalala tungkol sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag makalimot na tumawag kay Jesus para sa tulong at ginhawang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit at mga naghihingalo, naway makatagpo ng kaginhawahan sa Diyos ng pag-ibig at awa. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Ang mga yumauna sa buhay na ito, naway magbunying walang hanggan sa tahanan ng Diyos sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng lahat ng bansa, pakinggan mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kabatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkahit inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito ay aming mapagsaluhan bilang pakikinabang sa buhay mong pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinapala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Edna at Maria Milke na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. To understand, they may seek you, my Lord, and reach into your hands. May you comfort their sorrows and heal their wounded hearts. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. To live in faith and truth and in love. I will in you, my Lord, show them your truth and love. When darkness overtakes them, your light shines from above. I will be there, my Lord, to lead at your command. Together at one table, feed them the bread of love. I will listen to the Lord, will listen to the voice of His people, serve them with all my heart. I will listen to His words and call upon the Lord for His people to live in faith and truth and in love. There are those who seek the lost and suffering, bind their wounds and bring them to your care. Oh
the Lord, and call upon the Lord for his people to live in faith and truth. And in Magsitayong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkahit inuming pagkakaisang binibigay, kami niloob mong makapakinabang. Kaysa ni Kristo kami naway makapamuhay upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.